side from all the evil that surrounds me. Defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating parochial vicar, Reverendo Padre Danichi Wi, at kasama ang mga panauhing pari. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalait, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nananawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang. Ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos
at pagpapanibago ng buhay. Kasama ng aking mga kapatid na pari at mga kaibigan at kaklase, samahan niyo po kaming magpasalamat sa Diyos sa 7 taon ng aming pagkapari. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, ay tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupa ay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigan ay magdadaop palad.
Ang kapayapaan at ang katwiran ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan naman ay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari ay pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanyang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagtupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Daan ang poong nariyan na, tuwirin at ihanda sa Kanya. Pagtubos niya ay makikita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking pinadalang mauna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sinabi ng isang sumisigaw sa ilang.
Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Good afternoon. At syempre, pagbati at pagpapala po para sa mga kaisa natin sa ating live streaming sa Facebook page ng atin pong parokya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. May mga hindi inaasahang bisita si nanay. So, nagluto siya ng kung ano mang meron sa kanyang eskaparate. Alam niyo ba eskaparate, mga kabataan? Alam niyo yon? Cabinet, no? Eskaparate. At nakita niya yung spaghetti pack. Kaya nagluto ng spaghetti si nanay. Kaya nung naluto na, inihain niya ito. Sabi niya, pagdamutan niyo na. Ito lang yung meron kami sa aming na maihahain sa inyo, spaghetti. Hindi ko rin makita kasi yung keso, sabi niya, no? Sabi nung nanay. Kaya pagpasensyahan niyo na, walang keso. Narinig nung kanyang anak yung problema ng nanay na walang keso. Kaya nung narinig niya yon, tumayo siya, umalis muna saglit sa kapagkainan. Pagbalik niya, may dala-dala na siyang keso. Sabi niya, Nay, ito po yung keso. Sabi ng bisita, o tignan mo na, mas malinaw pa yung mata mo kaysa sa nanay mo, nakita mo yung keso, no? Very good ka, iho, very good, sabi ng ganon. Teka, saan mo ba nakita yung keso? Sabi niyang ganon. Opo, nakita ko, nandun po, pampain namin sa daga. Ano? Mahilig tayo maghanda, tayong mga Pilipino, no? At sanay tayo sa mga pagtanggap ng bisita. At bilang isang bansang kilala bilang hospitable country, no? Talagang naghahanda tayo. Ayaw natin nang napapahiya sa mga bisita. Nais natin palagi silang naaasikaso, palagi silang nafe-feel at home. Tama? No? Ano nga ba ang mga paghahandang mga ginagawa natin sa buhay at ano ang karaniwan sa mga ito? Sa mga birthdays, anniversaries, kagaya ng ipinagdiriwang namin ngayong magkakabatchmate na pari, naghahanda at nag-iipon tayo para may maihanda tayo sa mismong araw. Diba? Kapag ka naman po sa kasalan, ilang taon, ilang buwan na paghahanda ito, no? Para sa mga isusuotin. Ngayon, ang dami na pong mga pakulo. Magpapadala ng mga save the date, ano? May mga prenuptial o prenup na mga pictures na makikita mo na ikakasal na pala sila. Hindi ba? Maraming mga paghahanda. Saan pa? Sa mga examinations at mga tests para pumasa, lahat gagawin natin para makapaghanda. Na nakakalungkot yung iba kahit naman daya na, no? Para lang makapasa. Huwag naman sana. Sa ating mga life and memorial plans, para hindi problema pagdating ng panahon ang ating kamatayan. Ngunit, kung titingnan natin ang lahat ng paghahandang ito, no, nawawalan ng saysay dahil nakakalimutan natin yung tunay na rason kung bakit natin ginagawa yung mga paghahandang ito. Kasi, ang nangyayari, short term yung ating paghahanda. Ano nga bang dapat? Sa birthday,
hindi lamang para magkaroon ng handa, kung hindi sa pagsapit ng araw ng kaarawan, yung pagpapasalamat sa Diyos, no? At yung hilingin natin na gawing kaaya-aya yung ating buhay. Sa kasalan, hindi lamang yung mismong araw ng kasal. Sabi nga, hindi ba? Wedding is one day, but married life or marriage is forever. Ano? Sa kasalan, ang panghabang buhay na karakter ng pagsasama ng mag-asawa, yun ang dapat mas pinaghahandaan. Sa exams, hindi lang yung para makapasa sa mismong araw ng exam, pero yung foresight mo doon sa ano ba yung nais kong maatim o maabot, no, pagdating ng panahon, di ba? Maging profesional at makatulong sa aking bayan, lalo na sa mga nangangailangan. Sa life plan, para asikasuhin, di lang yung mga gagamitin mo pag ikaw ay buburol na o ililibing na, kung hindi yung pangkabilang buhay. Di ba? Hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa pangkabilang buhay. Mga kapatid, sa panahon ng Adbyento, lalo ngayon, nasa 2nd linggo na po tayo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Ano nga bang klaseng paghahanda ang dapat nating isaalang-alang? 2 bagay na nais ko pong i-take home natin, bilang ating pagninilay. Una, yung paghahandang panghabang buhay. Kapag sinabing habang buhay, madalas na naiisip lang natin ay yung buhay sa mundo. Kaya ang madalas na paghahanda, puro pisikal. Yung kagandahan, yung suot, itsura, postura, at kung ano-ano pa. Kailangan maganda ako, kailangan banat yung kutis ko, parang Korean glass skin, yung mga ganon, Kailangan mabango ako, kailangan magandang pananamit. Pero pinapaalalahanan tayo sa 2nd pagbasa, Therefore, beloved, since you await these things, be eager to be found without spot or blemish, walang bahid, walang dungis before the Lord. Sa pagharap natin sa Diyos, hindi naman tatanungin kung anong mga brand o anong itsura mo nung nabubuhay ka sa mundo. Ang tatanungin lang naman sa atin, paano natin ginugol ang ating buhay at namuhay ba tayo sa kabutihan at sa kabanalan. Mga kapatid, itong unang paalalang ito, yung paghahanda ng panghabang buhay, ay pagtuon sa paghahanda na hindi lamang dito sa mundo, kung hindi doon sa buhay na inaasahan natin. Hindi lamang panlabas ang dapat kawilihan nating ayusin, kung hindi aayon natin ang ating mga buhay sa kung ano ang ninanais ng Diyos para sa atin. Ang mamuhay sa katuwiran, sa kabutihan, at mamuhay sa pagmamahal. Pangalawa, bukod po sa paghahandang panghabang buhay, dapat yung paghahanda natin ay merong pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin si Juan Bautista. At ang kanyang panawagan, simple, magbalik loob. It is a call for repentance, pagsisisi sa mga kasalanan, pagbabagong buhay. Isang napakagandang pagsasalin po sa ating mga Pilipino yung conversion o yung pagbabagong buhay yung salitang pagbabalik loob. At first, pag narinig natin pagbabalik, magbabagong buhay. Pero ano nga bang meron sa loob? Bakit kailangan nating bumalik sa loob? Ano bang meron sa loob? Sa madaming pagkakataon na binihisan natin ang ating mga sarili, naglagay ng kung ano ang para sa matakpan o ano yung matakpan na pangit sa atin, yung ating mga kahinaan, marami nang lumabas. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, lumalabas tayo, lumalayo tayo sa Diyos. Ano nga ba kasi yung nasa loob? Ayon po kay Prophet Jeremiah, sabi niya, "But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within him or within them, and on their heart I will write it. And I will be their God, and they shall be my people." Yun pala yung nasa loob.
Yun yung nasa loob ng mga puso natin. Kaya kung babalik tayo sa loob at inaanyayahan tayong magbalik loob, babalik tayo kung ano yung tunay na laman ng ating mga puso. Kung ano yung ibinigay, inilagay at isinulat ng Diyos sa ating mga puso. Simple lang. Pinapaalala sa bawat isa na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga minamahal ng Diyos. Ginawang mabuti ng Diyos. Diba? Sabi sa creation, and it was very good. When He created man, it was very good. So ibig sabihin, may kabutihan sa ating kalooban. At kaya rin nating gumawa ng kabutihan. At yan yung madalas nating nalilimutang balikan sa ating mga loob. Ito ang madalas nating nakakalimutan dahil sa patuloy nating pagkakasala, babalikan natin yung loob natin. No? Yung loob natin dahil naroon ang pakikipagtagpo ng Diyos sa atin. Sa dalawang mga paalalang ito ng paghahanda, siguro Father Danichi, no? Paalala rin sa atin bilang mga pari, sa iyo, sa ating mga nagdiriwang ng ika-7 taon natin, na tayo, hindi man tayo maging katulad ni San Juan Bautista na mamuhay ng payak. Talaga namang struggle kahit naman po sino, no? Parang sa mundo natin ngayon, parang ang hirap na sabihin mo, mamumuhay ako ng walang cellphone, mamumuhay ako ng walang ganito, walang ganyan. That you think, and we think, that is helpful, especially in our ministry, ano? Kailangan siya sa ministeryo. Siguro, ang kaya nating sundan kay San Juan Bautista bilang mga pare, ano, ay yung maging paalaala o mga tao na magpapaalala ng paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon. At siguro, no, sa paghahandang yon, bilang mga pare, tayo, Father Danichi, lalo ikaw, ano, ay maging boses ng Diyos para sa tao, lalo na sa bayang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. No? Para sa amin po mga pare, magandang paalala na hindi man namin matularan yung pamamaraan ng buhay ni San Juan Bautista, pero kaya naman sa pamamagitan ng ministeryo at sa grasya ng ordinasyon na ibiniyaya ng Diyos sa amin, yung panawagan ng paghahanda at pagbabalik loob sa Diyos, patuloy naming sabihin, hindi lamang sa salita, kung hindi sa aming mga gawa. Ito yung dalangin po natin sa bawat isa, at in a very special way, hihilingin namin yung mga panalangin ninyo para sa amin po mga pari, kay Father Danichi, sa aming pagdiriwang ng ika-7 taon bilang pari. Pwede na po kami mag-Jolly Kiddie Meal, ano? Jolly Kiddie Party. 7 years old na po kami, ano? But kidding aside, samahan nyo kami sa pananalangin at paalalahanan din ng aming ministeryo bilang mga pari na kami, kagaya ni San Juan Bautista, ay ang boses mula sa ilang na nananawagan ng paghahanda at pagbabalik loob para sa pagdating ni Kristo sa aming buhay. And I will take it from Father Danichi's homily kaninang umaga po kay Father Mark. Ano? Nag-ikutan lang naman kami talaga ng homilist. Ano? Sabi niya kanina sa mga seminarista, yung pagbabagong buhay ay hindi lamang po one time, big time. Ano? It is a constant effort from each one, most especially from each one of us, no, na mga anak ng Diyos, sa pagkilala natin bilang mga anak ng Diyos, araw-araw yung pagbabago, araw-araw yung panawagan na magbalik loob. Sapagkat kung tayo ay babalik sa ating mga kalooban, no, marirealize natin how God loves us and how we relate with God at kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. This is the grace that we would like to ask in this Mass. Ano? Sa panahon ng Adbyento lalo, isaalang-alang natin na sa paghahanda, hindi lamang ang mga panlabas na bagay ang aayusin natin sa pagdating ni Jesus. Gawin ang puso't kalooban na maging sabsaban para kay Jesus na isisilang. At hiling ko po, bukod sa panalangin para sa aming mga pari, sana huwag kayong magsawa na kapag nagsasalita si Father sa pulpito, kahit na meron kayong medyo hindi magandang experience sa mga pari, pero kailangan naming gawin bilang mga pari, sapagkat kami, no, ay parang si San Juan Bautista. Bagamat hindi man namin makamit o
o ma-reach yung pamamaraan ng pamumuhay ni San Juan Bautista, but by the grace of ordination ay kailangan naming magsalita para kay Kristo. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang, patuloy natin pong pagdiriwang ng banal na misa, no, ito yung grasyang hihilingin natin. Sa ating paghahanda ngayon, nawa ay maihanda natin kung ano yung hindi lamang para dito sa lupa, kung hindi sa panghabang buhay, at sa paghahandang ito ay bumalik tayo sa ating mga kalooban. Ano bang meron sa ating kalooban? Ang pag-ibig ng Diyos na kailanman hindi magmamaliw. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Hesukristo ang tanging tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin at ibabang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virgen de Guia, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Kami po'y humihingi ng inyong panalangin. Ako, Father Arnel at si Father Mark, nawa, panalangin niyo po kami na maging tapat na mga pari habang buhay.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan, patatagin mo kami sa aming pagdilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Nawa ay ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat, upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. See
mesa isolipika tensa. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa pabatid at paanyaya. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Ngayong taon, ang kapistahan ng Nuestra Señora de Guia ay ipagdiriwang sa orihinal nitong petsa sa 18 ng Disyembre at ang Bota Flores naman sa 17 ng Disyembre. Mula 9 hanggang 17 ng Disyembre, ang ating misa nobenaryo na gaganapin sa lahat ng ating palagiang oras ng mga misa. Ang mga sobre para sa mga mass intention para sa pagdiriwang ng mga misa ng novena at fiesta ay makukuha sa harapang pintuan ng simbahan. Maaari itong ihulog sa nakatalagang donation box sa tabi lamang ng mesa ng mga sobre. Ang schedule ng ating mga simbang gabi ay ang mga sumusunod. Sa 8 ng gabi, mula 15 hanggang 23 ng Disyembre. At sa ganap 4 at kalahati ng umaga, mula sa 16 hanggang 24 ng Disyembre. Ngayong darating na Kapaskuhan, muling magkakaroon ng programang Pamaskong Handog ni Maria. Ang mga listahan na maaaring inyong ibigay bilang donasyon ay makikita sa mga pintuan ng simbahan. Maaari inyong ihulog ang iyong mga donasyon sa opisina ng parokya o i-offer ang mga ito kapag dumalo ng simbang gabi. Sa 17 ng Disyembre, Linggo ng Gaudete, kilala din sa tawag na Linggo ng Bambino, magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng mga bambino sa lahat ng mga misa. Sa mga nagnanais magkaroon ng bambino image, available ito sa ating religious store.
Salamat sa inyong suporta at atensyon. Nais ko lang pong magpasalamat sandali sa mga paring nakasama natin sa ating banal na pagdiriwang, ang aking mga kaibigan at classmate. Unahin ko na muna po si Father Douglas Badong, ang kura paroko ng Nuestra Señora de la Soledad, dyan po sa Camba, Manila. Si Father Douglas, bukod sa nakasama ko po sa Quiapo, siya rin po ay nakasama ko sa seminaryo nung kami po ay mga seminarista pa lamang sa Holy Apostle Senior Seminary. Yan. Father Douglas, maraming salamat po. Ang aking mga batchmates na nagdiriwang din po ng ika-7 taon sa pagkapari, katabi ni Father Douglas, si Father Arnel Calata po. Siya ang chaplain ng National Center for Mental Health po, dyan po sa Mandaluyong. Ngayon po nasa labas siya ngayon. Yan. Father Arnel Calata po, classmate ko po sa Holy Apostle Senior Seminary din po. At kanina, na nagdiwang kami ng kanyang anniversary mass naman sa Lorenzo Mission Institute Seminary, si Father Mark Anthony Balderrama. Yan po. Si Father Mark naman po ay isang formator sa seminary, ang Lorenzo Mission Institute, dyan po sa may Guadalupe, Makati. Yan. Ganon din po, nais kong pasalamatan lahat ng mga nandirito, aking pamilya, ang aking mga kaibigan na nakilala sa loob ng 7 taon, mga parokyano at mga servers na nagsilbi sa ating banal na misa. Maraming salamat po. Ganon din po ang ating kura paroko. Nagpapasalamat po ako kay Father Lito Villegas, ang ating kura paroko, at ang mga kasamang pari dito po sa ating parokya, si Father Sol Hardinero at sa si Father Dave Bao. Maraming salamat dahil sila yung mga katuwang ko at na mga nagpapagaang po ng aming buhay dito sa parokya, no? Para magampanan po namin ang aming ministeryo. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng ulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.